Bago mo pa makilala sa mga kwento ang mga paborito mong kriminal, ay alam kong una mo nang narinig ang pangalang Baby Ama. Ang isa sa pinaka naging kontrobersyal na pinakabatang naging leader ng gang sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, na sinintensyahan ng bitay gamit ang silya elektrika. Kaya halika at muli nating balikan ang kwento ng tinaguriang hari ng selda. Umusbong sa bayan ng Binyan, Laguna ang ating bida na si Marcial Ama Perez, o mas kilala ng marami bilang Baby Ama. Ulila na siya sa magulang at ang tumatayong tagapag-alaga niya ay ang kanyang lola. Binansagan siyang baby dahil sa kaaya-aya nitong itsura. Si Baby Ama ay isang minor de edad na may 16 na taong gulang. Nakulong siya dahil sa salang pagnanakaw para lang tulungan ng isang kaibigan na nangangailangan. Kung ating iisipin ay mabuti ang kanyang hangarin, subalit ang paraan ng kanyang pagtulong ay taliwas sa mata ng batas. Naging masalimuot ang naging buhay ni Marcial sa loob. Bukod sa pangaalipusta ay nagawa pa siyang halayin ng kapwa niya preso. Dahil sa ginawa sa kanya, naipon ng galit at naging mapusok si Marcial at nagawa niyang paslangin ang mga sumira ng kanyang pagkatao, na naging dahilan para siya ay mailipat sa Muntinlupa, kung saan ay pinamunuan niya ang isang gang na tinawag na Sigi-Sigi Gang, na mortal na kalaban noon ng grupong Oksugang na pinamumunuan ni Primitibo Ebok Ala. Dahil sa away ng magkabilang grupo ay sumiklab ang isa sa madugo at pinakamalaking riot sa kasaysayan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, na ikinamatay ng 9 na preso at ang isa dito ay pinugutan pa ng ulo. Itinuring bilang pangunahing suspect si Baby Ama, kasama sina Ernesto de Jesus at Alejandro Ramos, sa pagkamatay ng isang nagngangalang Almario Bautista. Kaya inakusahan sila sa kasong murder. Matapos lumabas na not guilty ang mga akusado, ay muling tinakda ng trial court ang kaso para sa pagdinig noong Nobyembre 25, taong 1958. Subalit humiling si De Jesus at Ramos na ipagpaliban muna ito para muling imbestigahan ang kanilang kaso. Gayunpaman, sa kabilang banda, si Baby Ama ay inamin ng kanyang nagawang pagkakasala sa pag-aakalang mapapababa ang kanyang sentensya. Subalit kabaliktaran ng nangyari, hindi niya alam na ito na pala ang tutuldok sa kanyang buhay. Tinutulan ng prosecution ng kanyang pag-aakala, kaya naman ibinaba ng korte kay Marcial Ama Perez ang parusang kamatayan, kung saan ay hinatulan siya ng bitay sa silya elektrika noong October 4, 1961. Na ang kanyang kwento ay isinabuhay ni Rudy Fernandez noong 1976 na pinamagatang Bitayin si Baby Ama, at 1990 naman ay ginampanan ni Robin Padilla na pinamagatang Anak ni Baby Ama.